Hello, good evening sa inyong lahat. Meron naman tayong pag-uusapan sa oras na ito. Huwag kang magpauto. Mga kwento ng OFW na nabiktima ng scam. Magandang araw sa inyong lahat, lalo na sa mga kapwa natin OFWs. Ang video na ito ay hindi para manakot, kundi para magbabala at magpaalala. Marami sa mga nabibiktima ng scam ay hindi mangmang. Sila ay masipag at mapagkakatiwalaan. At minsan lang, madaling mahikayat. Kapag nalayo ka sa pamilya, pagod sa trabaho, at umaasa sa mas magandang kinabukasan, doon pumapasok ang mga scammer. Makinig kayo hanggang dulo. Ito ang isang kwento. Mayroon tayo kasing tatlong kwento. Ang trabahong walang interview. May isang OFW naka-receive ng message. Sabi doon, qualified kasi isang mataas ang sahod na trabaho. Walang interview. Processing na lang. Mukhang totoo ang lahat. May logo, may kontrata, may pangalan ng kumpanya. Ang hinihingi lang, processing fee. Sabi niya sa sarili niya, para sa pamilya ko ito. Nagpadala siya ng pera. Pagkatapos noon, anong nangyari? Wala nang kausap. Wala ang trabaho. Wala ang pera. Hindi naman siya tanga. Nadala lang siya sa pag-asa. Pangalawang kwento. Ang investment na sigurado. Isa pang kwento na talagang magngingit-ngit siya. May OFW na inalok ng online investment. Sabi ng kausap, guaranteed ang kita. Kahit tulog ka, kumikita ka. May screenshots, may testimonials, may mga video pa. Sa umpisa, kumita nga siya ng konti. Kaya nagdagdag siya ng puhunan. Isang araw, biglang nawala ang app. Biglang nawala ang app at na-delete ang group. Hindi na makakontak ang admin doon sa kanilang ginawa, sa kanilang pagsama. Dito natin makikita ang scammer ay hindi nanlilin lang agad. Pinapatikim muna. Pangatlong kwento. Ang pag-ibig na may kapalit. At dito, karamihan ng mga nabibiktima rito ay pasensya na mga babae. Ito ang mas masakit. May OFW na may nakatchat online. Kasi minsan naiinip, lalo na kung gabi. Araw-araw silang kausap. Sabi ng kausap, mahal kita, gusto kitang makasalan. Wow. Kalaunan, may problema. May problema raw yung lalaki. Minsan, yung babae rin. Ang ibig sabihin, ang nauto ay yung lalaki. Hospital bills, negosyo, visa, at nagpalan ng pera ang OFW. Paulit-ulit, nang tumigil ang padala, nawala ang pagmamahal, ay sakit. Hindi siya mahina, naging emotional lang siya. Grabe. Bakit OFWs ang target? Bakit madalas OFWs ang biktima?
Bakit nga? Dahil malayo sa pamilya. Pagod sa trabaho, umaasa sa online communication. Kasi naiinip. Nag-isip ng iba't ibang bagong karanasan. Yan. Gustong makaipon agad. Alam ito ng mga scammer. Hinanap nila ang mga taong madaling ma-impluwensyahan. Yan. Tandaan natin ha. Madaling ma-impluwensya. Kapag pagod o emosyonal, hindi naman ito kahinaan, pero kailangan lang itong bantayan kapag nandun ka na sa ganong sitwasyon. So, may mga babala dito. May mga OFW nagsabi, may kutob ako noon, pero ayaw kong sayangin ang pagkakataon. Ayan. Ito ang mga babala. Kapag minamadali ka, kapag humihingi ka ng OTP o personal information, nangangako ng siguradong kita, kapag nararamdaman mo ang alinman dito, huminto ka na muna. Maaring magkaroon ka na ng warning, ng red flag. Grabe. At marami ang nauuto, talagang ang tawag natin yan, ang tawag yan, yun, nawala ng pag-asa. At narito ang simpleng paalala, mga kaibigan, mga kapatid. Dapat ang gawin mo, mag-verify muna kung yun bang taong umaalok sa iyo o yung napanood mo o nabasa mo o kaya nagkaroon ng kunyari mga seminar, magagaling yan magsalita mag-verify ka muna. Hindi yun dapat na magkaroon ka ng pagpapadalos-dalos. Mag-verify ka muna. Kasi lalo na kung ang involved ay pera, delikado tayo dyan. Kumonsulta tayo sa taong pinagkakatiwalaan. Mag-research, di ba? Mag-research tayo. I-check ang official websites. Alam natin kung paano gumamit ng internet. Kung hindi natin alam kung paano gamitin ng internet, ayan, magpatulong. Tanungin kung ano yung websites na yan, yung app na yon, magtanong bago magbitiw, bago mag-decide. Huwag basta magpadala ng pera. Ang pagiging inosente ay tao, yung naive, inosente, wala kang kaalam-alam. Pero ang pagiging mauto ay delikado. Mag-isip muna, mag-isip muna tayo bago mag-decide. Dahil kapag halimbawa nag-iisip tayo ng magkaroon tayo ng desisyon at hindi tayo padalos-dalos, at least hindi tayo may scam. So ito yung ating panawagan sa lahat ng OFWs. Alam nyo ba na pinaghirapan ninyo ang bawat sentimo? Yung pagod, yung hirap, yung pagkalungkot. Tapos sa isang iglap, masasayang yung perang pinaghirapan mo, pinaghandaan nyo para sa kinabukasan, tapos ganun lang nangyari. Mga walang pakundangan yung mga scammers na yan. Ibig sabihin, kung nagkaroon tayo ng connection sa mga ganon, edi syempre pag-isip muna tayo mabuti.
Number one, manalangin ka muna kung magde-decide ka. Huwag ninyong hayaang mawala ito sa panlilin lang. Kung may natutulungan ang video na ito, i-share ninyo sa iba. At baka ikaw ang dahilan kung bakit hindi na sila mabibiktima. Lalong-lalo kung halimbawa nabiktima ka na, at least magturo, magsalita ka, sabihin din yung iba. Kasi ang mga taong yan, talagang trabaho nila yan na kumita ng pera. Habang siya ay nagiging masaya dahil na nakauto siya, ikaw naman nahirapan ka na karoon ka ng depression, nagkaroon ka ng kalungkutan ng sobra. Kaya nga, think muna. Think before you decide. Before you click, dapat mag-decide muna. Tanong muna, tanong. At huwag mong hayaan na ang mamayani ay ang mga taong yan. Bagamat, yun nga, pagdating ng panahon, pwede natin sabihin na may araw din sila. Tama naman yan. Sovereign ang Diyos eh. Ibig sabihin, maaari ngayon nauto tayo, nauto ka. Pero, may balik yan sa kanila. At yung balik niya ay sobra. Para maiwasan na yung gano'n, hindi ibig sabihin, huwag magpauto. Mag-research, manalangin, huwag kaagad mag-decide, huwag kaagad magbigay ng pera. Para ang pera na pinaghirapan mo, ang perang na iniyakan mo, yung pangarap mo na may maganda ay hindi masayang, kundi mailagay sa tamang lugar, tamang panahon, at tamang plano. So, yan ang aking masasabi sa bawat sa isa inyo. Subscribe my channel, Jeremiah 2911. At marami pa akong mga sasabihin sa inyo. Maging bahagi sana kayo ng aking channel. Sana may makasubaybay sa akin. Salamat sa inyong lahat. God bless you.